Tumakbo. Wala na akong ginawa kundi tumakbo at tumakas sa mga problema. Wala na akong ginawa kundi maghanap ng lugar na patagal ko nang inaasam. Ngunit kahit ilang kilometro pa ang aking takbuhin, kahit saan man ako pumunta at magtago, nakabuntot pa rin sa akin ang mga gulo. Gusto ko nang putulin ito. Gusto kong hatakin ng hatakin ito hanggang mabatak at matanggal ang pagkakapulupot nito sa akin. Ayaw ko na, pagod na ako. Ayaw ko na ng mga problema, ayaw ko na masangkot sa gulo. Hayaan ko na lang sumigaw ang konsensya ko hanggang mapaos, hanggang mapagod katulad ko. Gusto kong sabihin sa aking ina kung bakit ako laging darating sa bahay na nagmamadali at kinakabahan. Ilang beses na ako nagtangka, ngunit pinangungunahan ako ng aking kutob. Pakiramdam ko, hindi rin siya mapapagkatiwalaan. Gusto niya akong mawala sa mundo. Gusto niya akong dalhin sa isang doktor na gagawa ng krimen para sa kanya. Mas mabuti pang kimkimin ko na lang ito. Ibitbit sa pagtakbo at takasan na naman ang problema na patuloy na ginugulo ang buhay ko. Mayroong bago, ang natitirang paraan upang matigil ang kaguluhang ito. Baka malanghat ko na ang kapayapaang hinahanap ko. Ito na. Pagod na ako. Di ba ito naman ang gusto ko? Para akong nagkikis-kisang bato na nagkaroon ng pag-asa. Napagtantuan ko na hindi pa huli ang lahat. Nandiyan pa rin siya para tulungan ako at bigyan ng lakas. Hindi dapat ako natatakot. Hindi dapat ako tumatakbo. Hindi rin dapat ako tumatakas sa mga problema na magbibigay lang sa akin ng gulo. Dapat pala harapin ko ang mga ito at hindi pagtakbo ang pinili ko. Dahil kahit ilang kilometro pa ang takbuhin ko, ako lang din pala ang mapapagod at hindi ang nakabuntot na gulo. Bakit ko ba kailangan tumakbo kung ang pagharap sa problema ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan? Ngayon, alam ko na ang ibig sabihin nito.